State of the Nation. Arestado ang dalawang Vietnamese national na nagsisilbing doktor sa isang aesthetic clinic pero nabistong walang lisensya para mag-practice dito sa Pilipinas. Yan ang report ni Katrina Son. Tipikal na beauty clinic ang itsura ng pasilidad na ito sa Parañaque. May mga clinic bed at ilang gamot na ginagamit sa mukha. Ang dalawang aesthetic doctor dito, parehong Vietnamese national. Pero sa impormasyong nasagap ng NBI, illegal daw ang pagpapractice ng medisina ng dalawa. We have at least 2 individuals who went to the office. Ang sabi po nila, they have a schedule for aesthetic clinic po. We found out that this aesthetic clinic involves 2 foreign national. Nang makumpirma nila sa Professional Regulation Commission o PRC na walang ang lisensya ang dalawang Vietnamese para mag-practice ng aesthetic medicine sa ating bansa, ikinasa nila ang operasyon. Nakipag-ugnayan sila sa mga doktor sa social media. You have the right to remain silent. Anything you say may be used against you. Hanggang tuluyan nilang na-entrap ang dalawang dayuhan. Ayon sa NBI, may banta sa kalusugan ng publiko kung di lisensyado sa pagpapractice ng medisina ang isang nagpakilalang doktor. The fact that we could not check if they are really doctors, hindi tayo sigurado kung yung mga procedures na ginagawa nila at yung mga gamit na ginagamit for these procedures are approved by the FDA or other Filipino associations. Naharap ang dalawa sa mga reklamong illegal practice of medicine at misbranding of products sa ilalim ng FDA at Pharmaceutical Act. Wala pang reaksyon ng dalawa na nakakulong na sa NBI facility sa Mandaluyong. Paalala ng NBI sa mga magpapatingin sa doktor, suriin kung meron siyang lisensya, lalo na kung dayuhan ng iyong doktor. Marami po kaming mga sinesurveillance ngayon na mayroong mga foreign nationals na nagpa-practice ng aesthetic ng medicine dito sa Pilipinas. Tignan din kung aprobado ng FDA o Food and Drug Administration ang mga gamot sa klinik. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hired killers ang bumaril sa dalawang Hapones na pinatay sa Maynila ayon sa Manila Police District. Anila dayuhan nakabase sa Japan ang umunoy mastermind at inupahan ang mga suspect sa halagang 9 milyong piso. Pero sabi ni alias Abel, isa sa dalawang suspect at tumatayong driver at tour guide ng dalawang biktima, 10,000 piso pa lang daw ang nakukuha nila. Batay rin sa investigasyon, parokyano ng kasino sa Pilipinas ang mga Hapones at madalas pinagmamaneho ni alias Abel. Inaalam pa kung may kinalaman sa malaking sindikato ang mastermind at ano talaga ang motibo. Nasampahan na ng 2 counts ng murder at theft ang mga suspect. Tiniyak naman ni Manila Mayor Isko Moreno na tinutugis ang isa pang suspect na tumangay sa mga gamit ng mga biktima. Kinumpirma ng DPWH sa Senate Blue Ribbon Committee na may mga hinihinalang ghost flood control projects sa Bulacan. Pinasabpina naman ng komite ang ilang malalaking contractor na nang ghost o hindi sumipot sa pagdinig. May report si Mav Gonzalez. Ang pader na ito nagsisilbing panangga ng mga taga-barangay San Pascual sa Hagonoy, Bulacan sakaling tumaas ang tubig mula sa ilog. Pero puto lang ilang bahagi nito, kaya ang tubig pumapasok sa barangay. Dito po sa kalsada dyan sa amin, hanggang dito. Hanggang bewang, lampas bewang. Sa kalsada naman do, ay sa pasukan naman sa amin. Dito naman ho. Hanggang dibdib naman. Oo. So hindi po nakatulong yung ginawa? Ay, hindi ho, kasi hindi naman dire-diretso yung gawa. Sabi ng alkalde ng Hagonoy, 3 billion pesos ang halaga ng flood control project sa kanilang bayan. Pero ipinagtataka niya kung bakit tila bungi ang mga proyekto. Imbis po na sa 3 oras or 2 oras ay nagsasubside na ang tubig, ngayon po natatagalan ang pagbaba ng tubig. Kung sakali po na may ganito sanang klase ng mga programa, sana po ay well-coordinated sa mga local government unit. Kami po ang nakakaalam higit sa lahat kung ano po ang kalalagayan ng aming bayan. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa issue ng flood control projects, hindi lang mga palyadong proyekto ang nabunyag. May hinihinalang ghost projects din, partikular sa 1st Engineering District ng Bulacan. My office received reports that there are ghost projects in the municipalities of Kalumpit, Malolos, and Hagonoy in the province of Bulacan. Can you confirm this?
Yes, Your Honor. And the contractor, allegedly, Wawaw Builders. Correct? That's correct, Your Honor. Sabi ng DPWH, mula 2022 hanggang 2025, 85 projects na nagkakahalaga ng 5.91 billion pesos ang nakuha ng Wawaw Builders sa Bulacan. Sa buong bansa, 9 billion pesos ang kontrata ng Wawaw. Iniimbestigahan na ito ng DPWH pero nirelieve na ni Secretary Manny Bonoan ang buong District Engineering Office. Was there a senator or a congressman who inserted that for that particular area? Well, we'll just have to find out, Your Honor. Kabilang ang Wawaw Builders sa 15 contractors na pinatawag sa pagdinig. Pero walang dumating mula sa Wawaw at sa 7 pang kumpanya. Pinasabpina ng komite ang 8 contractors na kasama sa mga pinangalanan ni Pangulong Marcos na pinakamalalaking kontratista ng gobyerno sa flood control. May I move for the issuance of subpoena to those absent invited resource persons, particularly yung mga contractors, Mr. Chair, to require them to be present in the next hearing. I so move, Mr. Chair. I think the motion is in order. No objection. The motion is carried. I recommend to our the Senate President Pro Tempore to subpoena the owners of the corporations, not merely representatives. Kasi subukan na natin dito yan, pag representatives, wala hong isasagot ho yan. Tanong naman ni Senator Alan Cayetano, paano nakalusot ang ghost project sa DPWH? It's a district engineer project or the regional office says kompleto to. Pag nag-report siya sa ASEC, titignan ba nung ASEC? Yun yung gusto namin maklarify para alam namin kung sino ipatatawag namin. Yes. Meron po yung quality assurance unit in all levels, Your Honor. If the project is being implemented by the district, then the quality assurance unit of the district will be the one to make the report. Pinuna rin ng mga senador kung bakit may flood control project sa mga hindi naman talaga binabaha. Suhestyon ni Senator Bam Aquino, ang 243 billion pesos na pondo para sa flood control sa 2026 national budget ilipat sa mga munisipyong tukoy ng madalas binabaha. Sinita naman ni Senator Win Gatchalian ang mababang capitalization ng mga kontraktor na nakakuha ng bilyong-bilyong pisong flood control projects, gaya ng MG Samidan Corporation na mahigit 5 bilyong piso ang nakuhang kontrata, kahit 250,000 pesos lang ang paid-up capital. Ang QM Builders naman, 1.25 million pesos ang paid-up capital, pero mahigit 7 billion pesos ang nakuhang kontrata. QM Builders, ang kanyang contract is 7.3 billion. Pero ang kanyang capitalization is 1.2 million. So ang punto ko ho, meron ho talagang mga tao na linalaro po yung pre-qualification stage. Sagot ng may-ari ng QM Builders, 2 ang kumpanya nila. Isang hardware store at isang construction na pareho ang pangalan. Siguro raw para sa hardware store ang nakuhang financial statements ng senador. Ang sinasabi niya, meron siyang 40 billion pesos. Yung NFCC, kinocompute ng times 15 yon, Mr. Chair. Halimbawa may 1 billion ka sa bangko. Pwede ka sa 15 billion. Kaya kami montrata hanggang 40 billion. Pero uminit ang ulo ni Blue Ribbon Committee Chairman Senador Rodante Marcoleta nang sabihin ng QM Builders na wala pa silang nagawang proyekto sa gobyerno. Hindi ka pa nakagawa ng project? Hindi pa, kasi yung nag-asawa ko ng 1991, nag-upisa kami sa hardware. Yung maliliit na hardware, nagtitinta ng bambo, mga ganun eh. Bakit nasama ka sa 15 contractors sa listahan ng Pangulo? So sinasabi mo, mali ang Pangulo. Gumawa na tayo ng flood control projects. O ngayon gumawa ka na naman. Ano ba talaga yung totoo? Baka hindi ka makauwi sa araw na ito. Nagsisinungaling ka na naman eh. O kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ha. Mr. Chairman. Dito lang nagsisinungaling ka na eh. Sa huli, pinasumite na lang ng komite ang financial statements ng kumpanya. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Zero balance billing. Napakikinabangan na ng libu-libong pasyente sa ilang ospital sa bansa. Pinagmalaki ito ni Pangulong Bongbong Marcos nang bumisita siya sa East Avenue Medical Center kung saan anya
Aabot naman daw sa 12,000 pasyente sa Eastern Visayas Medical Center sa Tacloban City ang nakinabang. So I'm happy to be able to report that the zero billing program is proceeding well. Siyempre, sa umpisa, we have to information drive, hindi lamang sa mga ospital, kung hindi pati sa pasyente. And I think we are succeeding in that. Ilang piraso ng sigarilyong tuklaw na nagdudulot ng pangingisay sa ilang humitit nito, isinuko sa PDEA. Lumabas din sa lab test na meron itong synthetic cannabinoid na gaya ng kemikal sa marijuana at katulad ng natuklasan sa mga hinithit ng mga naunang biktima ng tuklaw. Ayon sa PDEA, isinuko mo nito ng mga di nagpakilalang lalaki na sinabing nabili ang ilan sa mga ito online. Ilang website na raw ang minomonitor ng PDEA kung saan lantaran umano ang bentahan ng tuklaw. Kampo ni Vice President Sara Duterte, ipinababasura sa Korte Suprema ang inihaing motion for reconsideration ng Kamara para matuloy ang impeachment case laban sa kanya. Sa inihaing komento ng kampo ng bise sa SC, sinabi nilang walang kinakailangang factual correction sa desisyon dahil nakabatay ito sa katotohanan. Diversion o paglilihis lang daw ang mga ito sa tunay na rason ng desisyon. Git ng kampo ng bise, nag-commit ng grave abuse of discretion ang Kamara at sadyang binaliwala ang mga inilatag ng konstitusyon na mga limitasyon sa kapangyarihan nito na mag-impeach. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inihabla na sa Piskalya sa Caloocan ang lalaking nahulikam na minaltrato ang anak ng kasintahan. Pero ang nanay ng bata gusto raw iatras ang reklamo. Hindi malinaw kung bakit nais ng nanay na bawiin ang reklamong child abuse laban sa suspect. Sa halip, irereklamo niya ang isa pa niyang kapatid na nag-post ng video ng pang-aabuso. Nasira raw kasi ang pangalan ng nanay sa social media. Akusa pa ng nanay, sariling kapatid niya mismo ang nananakit sa anak. Kaya pinagkatiwala niya ang bata sa boyfriend. OFW ang nanay at uuwi raw sa Nobyembre para kunin ang bata at 3 pa niyang anak na nasa poder ng kanyang mga kapatid. Itinanggi ng tiyahe ng bata ang mga paratang at nanindigang hindi ibibigay ang bata. Sabi ng Caloocan City Social Welfare Department, sila na lang ang kukup-kup sa bata kung mapatutunayang walang kakayahan ang nanay na alagaan ang anak at kung totoong sinasaktan din ng tiyahin ang bata. Kasi may mga moments magiging marupok ang lalaki. Zoren Legaspi na hot seat sa Fast Talk with Boy Abunda. Naging marupok ka na ba? Naging marupok ako? Kung in the past tense. Wait lang, kita mo yan, kapag inuulit-ulit ang tanong, Hindi ganyan ha! Ikaw ba'y Naging marupok. naging marupok in the last 24 years? Muntik na. Muntik na. Mabilis na dumipensa si Zoren at sinabing hindi ito natuloy dahil sa spiritual help. No worries dahil strong at in good terms pa rin ang dalawa na kamakailan lang ay masayang ipinagdiwang ang 50th birthday ni Mina. Kapuso Primetime King Dingdong Dantes magbabalik teleserye. Bibida siya sa upcoming GMA Prime Action Series na Master Cutter. Sa day job niya, isa siyang master cutter sa gabi. Kasi taga-solve ng mga nawawalang bagay. Parang ganun. Pero how are you going to prepare? I think, yung siyempre guidance si Direk, di ba, nandyan. Tapos yung napakagandang script. Sa mga eksenang may mga tailoring, siyempre, kailangan ko manood ng mga magagaling talagang tumabas dyan, di ba, para mag-guide tayo. Yun yung challenging. Props at set pieces ng multi-awarded film ng GMA Pictures na Green Bones. Napakikinabangan ng mga PDL o Person Deprived of Liberty sa Manila City Jail. May mabigat ding misyon sa totoong mundo si Bianca Umali bilang advocate ng kamalayan ng publiko sa breast cancer at kung paano ito may iwasan. This is a mission for my mom, sa mga babae na maaaring matulungan ko through the story that I have. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Matapos ang ilang taong paghahanda, buong inililipat ang simbahan na ito sa Sweden.
Isinakay na sa espesyal na trailer truck ang Kiruna Church na 113 years old na. Sa laki ng simbahan, naaabuti ng 2 araw ang paglilipat. Dadalhin ito sa bagong lungsod na Kiruna na 5 kilometro ang layo. Di tulad ng simbahan, ang ibang gusali sa Kiruna ay giniba at muling itinayo sa bagong city center. Delikado kasi sa pagguho ang kasalukuyang Kiruna dahil sa minahan doon ng iron ore na pinaplano ring palawakin. Nature escape kahit mag-isa lang? Meron yan ilang oras lang mula sa Metro Manila. Tiyak pang mahuhulog ka sa ganda ng taglay nitong iba't ibang talon. G tayo dyan, kasama si Mark Salazar. Sa abalang buhay ng syudad, hindi ba iiwasan ng saglit na pagtakas patungo sa yakap ng inang kalikasan? Isang pwedeng puntahan ang bayan ng Louisiana sa Laguna. 3 hanggang 4 na oras ang layo mula sa Metro Manila. Dito, tiyak damdamin mo'y mahuhulog sa bangis at alindog ng Hulugan Falls. Sa tour group patungo rito, napiling sumama ni JB Vasquez. Nasa sistema ng araw niya ang pagiging solo traveler. Para sa kanya, ang bawat paglalakbay ay bagong simula. Solo joiner talaga ako kasi gusto kong may pinupuntahan ako once a month or every weekend. Alas 6:30 ng umaga ang briefing. Mula sa jump-off point, humigit kumulang kalahating oras ang bubunuin sa trekking bago marating ang paanan ng talon. At nang masilayan ni JB ang tanawin, para raw siyang na-fall ulit. Nakakatuwa kasi first time kong makapunta ng falls kasi sobrang laki ng Hulugan Falls para talagang 40 nang bumabagsak. Bukod sa Hulugan, may bonus side trips pa na 2 falls. Ang Talay Falls na mas kalmado at tahimik at ang Hidden Falls na literal na nakatago sa batuhan. Ang drawing lang na travel goals, tiyak nang makukulayan para makapag-unwind, ma-relax at makalikha ng mga bago at masayang alaala. Solo ka man o kasama ang iba pang pareho ang hilig sa paglalakbay. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Sa ngalan ni Atom Araulio, ako po si Mariz Umali mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.